Naka-one night stand ko ang father ni boy best friend. Before I start, Archie, alam kong avid reader ka ng page na ito. Sabay pa tayo nung nagbabasa rito. Though I'm not sure kung alam mo na ang tungkol sa kwento na ito, but I hope you will know. And I just want to say, sorry for being a coward, kasi umiiwas ako. Sorry kung dito ko lahat sasabihin yung explanation na deserve mong malaman. Sorry kung na-in-love ako sa papa mo. Sorry. Archie was my boy best friend since elementary. Magkapatid ang turingan namin and we both know na hanggang doon lang yun. I remember lagi siyang hatid sundo ng papa niya noon and as a child, naiinggit ako kasi I never experienced it dahil maagang namatay yung papa ko. Tuwing binabaunan niya si Archie noon sabay kaming kumakain ng lunch, he would also prepare for me. Noong tumuntong kami ng high school, nagsimulang ma-develop ang feelings ko kay Tito P, yung papa ni Archie. Mas malapit na kasi noon yung school sa bahay ni na Archie, kaya doon na kami nagla-lunch lagi at palagi ko siyang nakikita. Hiwalay si Tito P at yung mama ni Archie na may ibang family na rin, pero that time ay may ka-live-in si Tito P. Di ko alam kailan nag-start, pero I just found myself na nagkaka-crush na sa papa ng best friend ko. Akala ko simpleng crush lang, pero nagtagal ng mga buwan, taon, at hanggang mag-college kami, patago akong nagkakagusto kay Tito P. Kung sa hitsura lang ni Tito P, gwapo kung gwapo. Matangkad, moreno, tapos medyo may muscle kasi dati siyang batak sa gym. Pero hindi lang yon ang reason kung bakit ko siya nagustuhan. Sobrang sweet ni Tito P. Tuwing birthday ko, lagi siyang may birthday present sa kin. Tapos, lagi rin niya akong kinukumusta nung mga panahong nahihirapan ako sa pag-aaral. Sembrek namin before Christmas season ay umuwi ako sa province, sakto namang birthday ni Tito, nung December 18. Isa ako sa mga tumulong maghanda ng small celebration ng 40th birthday niya. Naalala ko Sunday nun, kasi nagsimba muna sila kasama niya yung bagong girlfriend niya. Nagpaiwan kami ni Archie para magluto ng mga handa. Teacher yung bagong girlfriend ni Tito, single mom. Though, masaya naman ako kasi kako baka sakaling mawala na yung feelings ko para kay Tito. Pero hindi ko maiwasang magselos at masaktan. Hindi syempre mawawala ang inuman, 6:00 pa lang, nagsimula na sila. May sarili kaming pwesto ni na Archie, tapos sina Tito naman ay kainuman niya mga kumpare niya. Bandang 11:00 nung magsialisan na yung mga bisita, kasama yung GF ni Tito. Dahil lasing ang lahat, hindi na ako pinauwi ni Archie. Pinahiga niya ako sa kama niya, tapos naglatag naman siya ng higaan niya sa sahig. Bandang 3:00 ng madaling araw ay nagising ako para umihi. Doon ko naabutan si Tito sa kusina, nakasalampak sa mesa. Akala ko doon siya buong magdamag pero nung gisingin ko, sabi niya kakaupo niya lang daw. Sinabihan ko si Titong umakyat na sa kwarto niya, pero instead ay hinila niya yung upuan sa tabi niya at pinaupo ako. May pag-uusapan daw kami. Feeling ko nawala yung hangover ko dahil sa lakas ng kabog ng dibdib ko, lalo na nung tinanong niya ako tungkol sa sinabi ni Archie noon kay Tito na crush ko siya. Biro-biro lang yun sa amin ni Archie noon, sa totoo lang, pero di ko akalaing tinotoo pala ni Tito yon. Todo deny ako, syempre, kasi di ba nakakahiya naman. Pero he kept on insisting. Naglabas si Tito ng beer sa ref. May chance akong tumanggi at choice ko kung babalik ako sa pagtulog, pero that moment, pinili ko yung bawal. Nalasing kami ulit and the rest is history. Hinding-hindi ko makakalimutan yung mukha ni Tito while making toot to me. Hindi yon ang first time kong makipag-toot, pero yon ang unang beses na masiyahan ako. May halong kaba pero hindi ako nagsisisi. Noong makatulog si Tito saka ako umalis ng bahay, naglakad ako hanggang sa sakayan saka umuwi sa bahay. Nung makapasok sa kwarto, saka ko lang iniyak lahat-lahat. Kinaumagahan hindi ko na hinintay na mag-chat si Tito kasi binlock ko na siya. Inaaya ako ni Archie nung Christmas Eve, pero sinabi kong dadating yung tita ko galing Zambales kahit na hindi totoo. After New Year, bumalik ako agad ng Manila. Di ko na hinintay si Archie kasi wala na talaga akong mukhang ihaharap sa kanya. January 3 ng gabi, nagvi-video call si Archie. Hesitant akong sagutin pero di ko mapigilan, saka nagtatampo na rin si Archie. Tinanong niya ako kung bakit napaaga balik ko. Sabi ko, may importante lang akong aasikasuhin. Hanggang sa sinabi niyang may kakausap daw sa kin, bigla na lang nag-appear yung mukha ni Tito sa screen. Nabitawan ko yung phone ko. Hindi ko na magawang kunin ulit kasi ayokong humarap sa kanya kahit pa sa video call lang yon. Pagkatapos, hindi ko na ulit nakita si Tito, personal man o sa video call. Habang tumatawag si Archie, nandun yung kagustuhan kong makita si Tito, pero nandun din yung relief na hindi siya makita. Kasi alam kong magbe-breakdown lang ako kung sakaling magkaharap kami kahit through cellphone lang. Ang labo. Hanggang sa kahapon lang, I decided to unblock Tito. Then after a while,
He sent me a long text message, confessing his love to me. Pero sinabi niyang, hindi pwede, dahil bukod sa best friend ko, ang anak niya, masyado pa akong young for him. Ano na nga ulit yung linya sa kanta ni Taylor Swift, yung, if we had been closer in age, maybe it would have been fine, that made me want to die. Hanggang dito na lang muna, magpapatuyo pa ako ng unan ko sa ngayon, malay ninyo bukas, hindi na ulit masakit. Sana nga.